Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Baka hindi ko mabasa lahat ang comments nyo mamaya, ha? Napakarami yung nanood, eh. Maabot yata 5,000 yung nanood ng vlog ko kahapon tungkol doon sa kay Sisa. Yung babaeng parang si Sisa. Magbigay ho tayo ng reaksyon dito kay Atty. Enzo, kay Kabunyog. Tungkol ho dito kay mga oportunista ng mga senador, no? Pakinggan ho natin si punto diretso po ito ng ni Atty. Enzo Recto. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome naman po dito po sa isa namang episode ng ating Diretso sa Punto ni Atty. Enzo Recto. Ayan. Puntuhan nga natin tong oportunistang si Grace po at ang ilang mga tao sa Senado. Ayan. Ang pinag-uusapan natin dito, tungkol dito sa plano daw nilang kung hindi man ibalik yung tinapyas ng Kamara na pondo ni Sara, ay dadagdagan daw ng 600 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President ni Sara. Wow! Talagang itong si Grace po, oportunista talaga ito. At itong ilang mga senador na kasama na nga sa administrasyon, lumilinya sa Minister Marcos Jr. ni PBBM, pero ang puso. Ito ang Grace po na to, dati bilib ako rito eh. Kasi nga anak daw ni FPJ, matino daw. Pero nung pinapipirma ho ito para maimbestigan nung nawala na si Duterte sa pwesto, ayaw pumirma ito senador na to dahil nga maano raw si Duterte. Ibig sabihin, taong Duterte pala ito, si Grace po na to. Kaya hindi ko na iniintindi. Wala na ako kaamor-amor dito. Dito kay Grace po, wala. Sa totoo lang. Ito, Atty. Enzo. So pala at namdamin, nandun pa rin sa mga Duterte. Namamangka sa dalawang ilog itong mga senador na ito. Kaya mga oportunista eh. 600 milyong piso ang idadagdag sa may 1.3 billion, mga friend. 600 billion. Ilang ba ito senador neto? Sabihin mo ng bawasin mo na si Senador Risa Ontiveros. Isa. Sabihin mo ng 20 yung mag-a-approve. Tak ng putik. Bigyan mo man ng yung 10. Ilan ba silang sinasabi na Atty. Enzo rito? Bigyan mo ng tag sa 10 milyon o tag 20 milyon. O bigay mo na yung 200 milyon. Di meron pang 400 milyon si Sara. Mahilig magbigay ito si Sara na sobre. Di ba? Tsaka yun nga, nagpakita talagang todo sa lubong sila, no? Ewan. At para silang nakakita ng grasya, no? Tuloy. Kaya oportunistang po at Senado, yan ang title ng ating Punto Diretso. Okay? Alam naman natin na ang pinopropose sana ng opisina ni Sara ay 2 billion para sa budget daw ng kanyang tanggapan, Office of the Vice President, sa 2025. Ang problema, ang daming mga dapat niyang ipaliwanag. Kasi ang daming mga naobserbahan na mga anomalya, irregularidad, ang Commission on Audit, COA, doon pa nga lang sa usapin niya ng confidential funds, ay ano pa yung iba pang pondo na nahawakan ng Office of the Vice President. Billion din yun. Kaya lang, ang problema dito kay Sara Duterte, hindi uma-attend sa pagdinig ng Kamara. Binabaliwala niya. So ang ginawa ng Kamara, tinapyas ang rine-request niyang pondo. Ang problema nga dyan kay Sara, Atty. Enzo, pag alam niyang masusukol siya, kaya sabi ni Franz Castro, para ho itong pusit bumubuga ng itim na tinta. Ba't ako pupunta rin? Nabubuko lang ako. Bahala na kayo. Kung ayaw niyo ako, tapyasin niyo, di ba? Ganon din ang sabi niya sa Senado. Pero baka sabi dun sa may mga tumawag dito mga kampon niya na, pumunta ka na. Kailangan pumunta ka dahil kung hindi, aaprubahan na namin itong ibinigay ng ang Kongreso na budget. Wala kami magagawa eh. Kailangan dumating ka.
at magpaliwanag ka. Kaya yun ang ginawa ng Sara Duterte. 600 million doon ka na idadagdag. Ang puta, sa dami na naghihirap na Pilipino. Halos nakatira na sa basurahan. Nakita niyo yung pinakita ko sa inyo, no? Tapos ito, 6 na rami. Hindi nga niya maipaliwanag kung saan niya dinala yung puro peking resibo. Meron pang, Piatos. Resibo galing kay Mrs. Piatos. Baka mamaya, puro yung, kaya nga ayaw na nilang pumunta. O may na-contempt na yung mga ibang kasama niya na ayaw pumunta. Talagang, pareha sila nung tatay niya Ha? Ako bahala sa inyo, huwag tayo pupunta, magpalit na. Ganun ang mga diskarte nito no, mga prentuloy. Pondo, ginawang 733 million na lang. Tinapyasan ng 1.3 billion. Yun yung sinubmit sa Senado. Ang chairperson naman ng Senate Committee on Finance, parang katapat ng House Appropriations Committee sa House, sa Kamara, ang chairperson si Grace po. Nung una, hindi umattend sila Sara. Nang babastos talaga kahit sa Senado. Kaya, ang committee ni Senadora Grace po, yung 733 million, yun na lang ang plinano nilang aprubahan. Ay gumalaw si Bato, gumalaw si Bongo, yung mga kakampi ni Sara. So, nakikiusap si Bongo sa si Bato kay Grace po na ibalik yung tinapyas. O kung hindi man ibalik, dagan. So, nagpatawag uli ng isa pang hearing, umattend na ngayon si Sara. Umattend na ngayon. Sabi siguro ni Grace po, ano magagawa ko? Ayaw umattend si Sara. O kaya umattend na si Sara. Ngayon diba? Tuloy. Si Sara. At pag-attend ni Sara, biglang nagbago ng tono sila Grace po. Biglang nagbago ng tono. Nandun din sila, siyempre nandun si Cynthia Villar, nagmano pa si Jingoy Estrada kay Sara, at nandun din siyempre si Nancy Binay, isa pa yan, na mga, yung mga oportunista. Ngayon, anong napagkaisahan doon sa komite? Ang napagkaisahan nila ganito. Ang samantala, yun na munang 733 million na prinopose ng Kamara ang inaprubahan. Pero open pa sila na dagdagan ang budget ng Office of the Vice President. Dagdagan daw ng 600 million. Galing mismo yan kay Grace po. Galing mismo yan kay Grace po. Dagdagan daw ng 600 million. Pwede daw yon. Maganda-gandang Pasko yan, mga sinatong, Kailangan namang 600 million. Kailangan namang 50,000 lang na sobre makukuha ninyo. Para pamasko. Dahil inaprubahan nyo, dilakad ninyong madagdagan ang budget na uubusin ni Sara Duterte. Di ba mga boss? Ang putang. Tuloy, mamaya magbigay tayo reaction dito. Okay, sige, panuorin natin mga kabunyog ang balita para mas maintindihan po natin. Muli malo si Vice President Sara Duterte sa Senado para sa budget deliberation sa 2025 proposed national budget. Umabot lang ng 10 minuto at lumusot na sa plenaryo ang panukalang pondo para sa Office of the Vice President. Mula sa original 2.037 billion pesos na hiling na pondo ng OVP, 733 million pesos na lang ang natira dito pagdating sa Senado. Ito ay matapos tapyasan ng pondo sa budget hearing ng House of Representatives. Ayon kay VP Sara, umaasa ang mga tauhan ng OVP na madadagdagan pa ang kanilang budget dahil maapektuhan ang mga kabuhayan ng mga ito. So merong talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Pero approximate lang ito sa akin, 200 kasi hindi ko na maalala yung exact number. 200 contract of service personnel. Nilinaw naman ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe na mayroon pa rin silang pinag-aaralang budget para sa OVP. Partikular na ito para sa social programs sa tanggapan ng ikalawang Pangulo na umaabot ang nasa 600 million pesos. For the information of the public, meron namang mga social programs pa rin. Meron pa rin funding na iba. For social programs, hinihingi lang natin sa OVP yung detalye kung ano yung mga programs na yun. There are about, if I'm not mistaken, about 600 million also still for social programs.
Sinabi naman ni Senador Poe na hinihintay lang nila ang pagsusumite ng OVP para malaman ang detalye ng alokasyon ng pondo para sa naturang programa. Inaasahan niyang pag-uusapan ito at ipapanukala sa period of amendment, pangunahin na nina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Yung mga mga pre, kailangan daw mag-submit si Sara Duterte kung saan niya dadalhin, paano niya uubusin. Ito ba mga senador na to, tanga ba itong mga to? Hindi ba nila nakikita na hindi nga maipaliwanag kung paano nalusta yung pera ng DepEd at saka nitong Office of the Vice President? Lahat yung mga sinasabit na resibo ayon sa Quadcom, bugus. Mga kung ano-ano, merong Mrs. Piatos, wala bang cheese curls, pati yung kung ano, alam nyo mga boss, no? Siguro sa istorya ng Pilipinas, ngayon lang ho tayo nagkaroon ng ganitong klaseng pangalawang pangulo. May sarili siyang Vice Presidential Security Group, mahigit 400 bodyguard. Buta. At meron siyang satellite office. Wala hong ganyan na naupong pangalawang pangulo. Spare tire lang po yan. Sabi nga ni Digong, di ba? Ang trabaho ng pangalawang pangulo, intayin mo kung mamatay yung pangulo, ganun. Magdasal ka, mamatay, mga ganun. Yun. Nakakagigil ho naman. May safe houses na 34 safe houses. Yun ang mga diniga na pinagkagastusan nung confidential fund nitong si Sara. Mga bayad ka sa mga informer, na mga MPA, mga kung ano-ano. Anak ng putang ina, walang mapapamura ka eh. Walang yung mga safe houses, hindi nga alam kung nasa nakalokasyon. At ang mamahal. Talo pa yung mga presyo ng 5-star hotel. Puta. Pag tinitignan ko yung mga na naghihirap ng mga Pilipino dito sa YouTube, mga nakatira sa mga squatter o mga puta, hindi naaawa itong mga to. Yung Grace po, dumating lang si Sara Duterte. Handa na silang dagdagan ng 600 milyon, ha? Como hindi nila pera no, mga friend. Ganun ho kahayop, no? Ito mga politiko, no? Alam nyo, no? Tayo, ha? Ilagay na sa simpleng tao, sa simpleng lugar, wag politiko. Sabi natin, negosyante, ganyan. Pag ang negosyante, nasira ang iyong kredibilidad sa pera, o sabihin natin, ikaw nabansagang hindi marunong magbayad ng utang, kadidirihan ka na po, pag kumalat ka, wala ka nang hindi ka na makakautang. Hindi ka na makakautang. Lalayuan ka na. No? Aba dito, hindi. Sa pagpolitiko, hindi na nga. COA na nagsasabi, sabit na ho sa Quadcom. Kay Representative Chua, saan mo dinala yung pera? Hindi maipaliwanag. Meron pa siya sinulat na libro niyang Ang Kaibigan. 10 milyon. Walang katorya-torya na istorya nung ibon. 10 milyon sisingilin sa gobyerno. Puta. Anong klase ito? No? Na nire-respeto, ha? Nire-respeto yan, ganyang klaseng. Panginoon, ano nangyayari sa Pilipinas, no, mga boss? Ang hirap mong isipin. No? Si Digong. Ha? Aminado siya na siya'y bastos at walang hiya. Aba, nire-respeto pa rin. Nakita nyo naman kung paano siya nirespeto ng Senado at ng Kongreso. No? Wala man lang yatang nakapagtaas ng boses, hindi kagaya ng mga ordinaryong hearing sa Senado at Kongreso. Talaga namang
Ang mga resource person ay talaga namang inaabot pa ng eto, 2 bilyong budget ng OBP approve agad sa Senado sa loob ng 10 minuto. Putik yan, no? Ngayon, saya-saya ni sa araw. Ayan. Kamay-kamay si Grace po. Ayan siya. Kamay-kamay. Kamay-kamay. Ayan siya. Kamay-kamay. Ayan siya. Welcome, ha? Tingnan mo. Karamihan ho dyan, naka-line up pa kay Marcos, ha? Sa senatorial slate, ha? Kita nyo, ha? Kamay-kamay. Ito pa isa, BP Inday Sara at PRRD, 2 agila ng Davao nasa Kongreso na. Mag-amang agila ng Davao hindi kayang matibag. Pati nyo, ay hanak ng puta. Grabe, no, mga friend. Pag ganito ng ganito yan, pag hindi ho talaga yan, nabaklas ni Bongbong, tapos na ho ang Pilipinas. Pag yan hong mga Duterte nakabalik sa Malacanang, patay na. Maniwala kayo. Wala na ho yan. Yung klase ng mga yan, pero anyway, mukhang mahihirapan na dahil nga yan nga. Yung sinasabi ni Duterte, bigyan nyo na ako sa ICC, diba? Mga ganon, no? Pero ito, mga friend, anong uring utak meron ka para rumispeto ka sa isang taong bastos at walang iya? Para bigyan mo ng respeto. Diba? Dito, kung meron kaming kapitbahay na alam naming bastos at walang iya, kinadidirihan namin. Hindi namin pinapansin. Totoo yan. Pag ang tao alam naming manunuba, kinadidirihan namin. Di ba? Ang tao kilala namin na magnanakaw, kinatatakutan namin. Pero sa politiko, nirirespeto. Lalo na ito si Digong, di ba? Aminado siya na siya'y walang iya, na siya'y bastos, na siya'y pumapatay ng tao, na siya anak ng puta. Pero tignan mo, nirirespeto si Sara Duterte. Tignan nyo nga, klase. Aminado rin siya na sa impyerno siya ay magiging presidente. Wala na ho sa hulog, Pero tignan ninyo, nakakalakad sila ng nakaganon, nakataas ang ulo. At tingnan niyo yung ginagawa sa Quadcom at sa Senado to si Duterte. Talagang grabe. Pero nirirespeto. Di ba? Kaya iba na. Iba na yata panahon ngayon, mga friend. Ang sarap maging politiko, no? Maski na ikaw walang iya at bastos, nananalo ka. Naboboto ka. No? Ano na? Ang hirap pong malungkot. Pero yan na nangyayari. No?
Senado. Dadagdagan ng 600 milyon. Nakikita na nga nila na hindi maipaliwanag kung paano nilusta yung pera ng DepEd at saka ng OBP. Meron pa silang para nadagdagan. Samantala si BP Leni, napakalaki na niyang 700 million na yan. 500, 600 nga lang eh. No? At saka yun nga, paulit-ulit. Garapal po yung ginagawa na nitong mag-aama na to. Puta, hindi ko sa biro. Ha? Satellite office, 14 yata. Rest house, 34. Mas mahal pa ang upa kesa sa Shangri-La, sa mga 5-star hotel. Puta, isang araw, 250,000 a day. Ang isa lang ha, meron pa raw 1 milyon, walang sinesiyasat eh. Wala. Kaya talaga ho itong hanggang ngayon parang ganun hawak pa rin ng Duterte itong administrasyon ni Marcos. Parang ganun Oo. Parang ganun. Paulit-ulit. Pag ito ay walang nangyari dito, kinaman ako Sara kung pag kinisyon mo sila, bias ka, sabi. Pero pag pinuri mo, mantang mo 10 minuto, approve na raw yung 2 bilyong ano ba yan? Kawawa talaga Pilipinas. Pag yan, hindi pa naitapon yan ni Bongbong sa kahayupang ginawa niyan, inamin na nila na si Sara, ako pag ako'y napunta sa impyerno, alam niya sa impyerno sila pupunta. Tapos nire-respeto nyo. Utang ina. Ay. Siya raw ang magiging presidente sa impyerno. Nire-respeto pa rin nitong mga senador na to. Si Duterte naman, aminado siya. Sa impyerno rin siya babagsak. Minumura na yung Diyos. Nire-respeto niya pa rin. Anong klase kayo? Eto, yung rumispeto ka sa siraulo, o rumispeto ka sa isang bastos na walang ya, yung ka, bastos ka rin at walang ya ka. Di ba ganun kasimple? Ha? Pag pumatol ka sa kinaibigan mo, baliw, di baliw ka. Diba? Mahirap bang, pwede bang tayo mga boss, pwede nyo bang irespeto yung alam nyong bastos at walang ya? Kasi nga, sinong tao na nasa matinong pag-iisip ang rirespeto sa isang aminadong bastos at baliw at mamamatay tao? Bastos at walang ya at mamamatay tao, nirirespeto. Sino? Wala kayo sa sarili nyo kung nirirespeto nyo yan. Eto namang Sara Duterte, nakakita nyo naman, hindi maipaliwanag kung paano niya nilustay yung salapi ng bayan. Hindi naman, buti kung salapi ng Senado o sa pera ninyo, binibigay nyo, 600 milyon, pera ni Juan de la Cruz yan. Sa dami ng pwedeng paglagyan dyan. Tapos bibigay ito sa social. May mga, masyado hindi mapaliwanag na katangahan o kung anong meron, anong meron itong Duterte na to? Maliban na yung magmadaling magbigay ng sobre, namumula ako, mga friend. Yun yan. Wala na talaga pag-asa to. Pag ito hindi na bagay, may impeachment pang pero wala pa ito Sara Duterte talagang tama sinasabi ni Senator Trillanes talagang hindi ito fit para maging public servant. Dahil ang habol na laga nitong mga to, kaban ng bayan. Pakay mo bago nalunod 51 billion. Wala, makapal mukha nila talagang kakaharap pa rin sila di ba? Iba yung Duterte. Malayo sa Marcos. Malayo. O sa pagiging timawa sa pera, malayo.
Napakalayo. Malayong malayo. At saka iba ugali. Talagang iba ugali. Hindi ganyan ho. Yung matandang Marcos, hindi ho ganyan. Malayo. Maski anong pag magsalita ho yung matandang Marcos, pinis. Makita mo gumagana. At saka talagang matalino. Hindi gaya si Duterte. Ang alam niya, napakatalino na niya eh. Sabit naman siya. Kay Congresswoman Luis Tro, sabit na sabit. At marami, nagka-buhol-buhol yung dila niya ron. Wala na siyang magawa. Kung hindi mambuli, mambastos siya doon sa pag hindi niya na masagot at inis siya doon sa tao, babastusin niya na lang. Ganon. Pero nilirespeto pa rin siya. Diba? Magkulab na ho tayo at mahaba-habang usapan to. Ay, pasensya po, hindi ko mababasa talaga lahat ng mga ano, pero mababanggit ho inyong mga pangalan, no? Shout out po tayo at napakahaba po to, may 200, no? Kalat Ibaya, shout out. Shout out, Binibining Akira Milus. Jeff Ramos na shout out. Sabi ni Kalat ni Udap, nako, dapat dito kay Marie at ipatira kay paring Apollo ng may masmasan ng ungas na kongresista na yan. Paring Apollo, tirahin mo na ng patuwad. Ay, Kalat ni. Sheila Pakatang, welcome to the club. Watching po. Good PM po, watching from Dubai. Welcome to the club, Sheila. Ito. Elliot de la Cruz, welcome to the club. Asal Bangag, si Cardena. Elliot ulit, natuto sa kalokohan. Hindi kibuloy. Mga boplax na yan, totoo. Jokiano, shout out. Sayang ka ining, bata ka pa, may itsura ka pa naman. Saan ka kaya pupulutin? Totoo yan, Edmundo Cheng, shout out. Isa yan sa pakawala ni Digong. Kasama yan sa plano ni Digong. Hindi ka basta-basta makakapasok dyan at makakapagbabasa kung wala kang pladirino. Isa pa, mababaw pa yung mga pinagsasabi niyan na may kasamang nervyos. Nanginginig ang boses. Hindi sapat ang halagang binayad sa'yo. Ang nalasap mong kahihiyan. Isa kang tanga at bobo. Totoo yan. Jokiano, time to celebrate pag sinako na ng Interpol si Digong. Totoo yan. Alberto Olaer, shout out Karoke, niya. Baka ang babae na yan, baka member din yan ng durugista. Ito ang taga Davao, Karoke. Baka ang babaeng ito ay may sakit. Siya na kalintura si Digong, baka may sakit din. Siya na kalintura. Kung magsalita, pasigsag-sigsag, Karoke. Totoo yan. Nanginginig pa nga yung tanga Librado Ludovico, shout out. Mabiyayang madaling araw, 2:13 AM ng Biyernes, Karox. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Hindi ko yan kilala, Karox. Bakit didishit din yan? Hoy, Ineng, tama ka, Xerox. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Dada ka ng dada. Totoo yan, di ba? Jack Roman Santa, shout out. Talo pa ng kinder magbasa ng Tagalog. Lipas na mga Duterte. At kayo, lipas na din. Totoo yan. Marilo Pabianak, shout out Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Kapag katatapos lang manood kay Kong Luis Tro, tapos itong babae na ito narinig natin nang nagbabasa ng manifestation, ay naku, walang kabuhay-buhay. Tagalog na nga ang may binabasa na nga, tila hirap pa bigyang buhay ang mga message niya. Sure po tayo, may gumawa ng script niya. So anong napala niya? Pahiyang-pahiya siya. Neneng-nene ang argument niya. Sayang na naman ang sinahod nito. God bless us po tayo sa mga warriors. God bless Marilo Castro. Jack Roman Santa. Si Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy, nakasama ba sa mga nadurog ni Duterte? Isang flying kick sa makapal mong muka. Totoo, kapal na mukha no? Jack Roman Santa ulit. Malamang
na iyot party list na rin ni Digong. Baka pastoral din ni Kibuloy yan. Pwede, di ba? Jack ulit. Rule of law ang wala sa Duterte administration. Totoo yan. Anong rule of law? Rebecca Villarin, welcome to the club. Correct ka, considering na abogado at prosecutor si Digong nyo. Totoo, di ba? Abogado nga. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at yung may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul ulit to. Wala kayong monopolyo ng paglaban sa kriminalidad. Maraming nakibaka na dyan ang krimen ay napapababa lang, pero hindi ito talagang zero na nasugpo na walang damay-damay na inosente. O, di ba? Totoo. Yannick Ordobes, shout out. Diyan yumaman ng todo ang pamilya ni Duterte. NPA at war on drugs. Bilyon pondo naubos, pero yung droga at NPA andyan pa rin. Yung mga NPA nga, baka yun yung mga angel of death eh. At saka yung mga Davao Death Squad. O, kasi nga, sabi nga ni Mutabato, ang mga kasama nila, mga rebel returnees na ginawa ni Duterte na mga hitman, mga silang Lambada Boys. O, di ba? Shirley Jaser, shout out. Nasobra talaga yan sa bigay ng sobre, Karox. Hindi naman sa pagmamaliit, lahat naman ay napansin din. Binabasa na nga lang yung sinasabi niya, hindi pa maayos. Nagkakabulol-bulol pa siya. Para lang grade 3 kung magbasa. Ano ba yan? Parang tanga lang. Sarap sampalin. Para magising sa katotohanan, Karox. Tawa ko nung sinabi na kongreso ito. At mukhang nanginginig ang boses niya. Di ba, Karox? So, nga, parang barkada lang ni Alice at Cassie, yung babae na yan. Totoo. Parang barkada nga lang, di ba, Shirley? Ramon Valencia, shout out ha. Good morning, bossing. Putik yan, tabogo rin hanggang ngayon. Tulog pa rin sa pansitan. Totoo. Ramon Valencia ulit. Bossing, isang istasyon lang ng radyo ang pinakikinggan yan. Yung Kikibulog, puro peke ang nire-report. Shirley Jaser ulit. Tapang talaga ni former Senator Trillanes at former Senator De Lima. Kung wala sila, boring ang hearing. Totoo. Sumagot si 3J Siopo. Shout out 3J Siopo. Sundalo kasi si Trillanes, alam niya kung paano laruin ang kalaban, lalo na kung pikon. Kahit patuso si Diggs, ang sundalo dumadaan yan sa napakaraming training, emotional, psychological, mental, at marami pang iba. Hindi yan basta-basta matatalo ni Digong. Kita mo naman si Digong ang bumigay. Asar na asar. Totoo yan, friend ha. Sophia Alain Panghulan, welcome to the club. Shirley Jaser ulit. So cute, ang laki na ng apo mo, Karox. Ako matagal pa yatang magkakaapo. Bakit naman? Masarap ang may apo. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangog, Adorasyon Dimaranan. Friend Amy Bingson, shout out ha. Sabi ni Friend Shervin, kala ko naman si Rox tunay na makikisig ang mga taga-Quadcom. Matay tayo dyan. Bastusan to the max at tapang-tapangan at kapalmuks sa pang-epal si Ingkong, pero walang naglakas loob na tumayo para pagsabihan si Ingkong. At para pakalmahin Sir Akop Contempt Paduano, Atras Abante, Sir Pogi Dan Fernandez, mga astig boys ng Quadcom. Ano po nangyari mga sir? Naging tikloper lang po tayong lahat sa tapang ng balahurang bunganga ng ating Ingkong. Kaya masasabi ko lang po wag na toy oy. Tantanan nyo na nga yung mga dramang palabas at mga pahiring na masakit na po sa tenga. Nakakasawa at nakakasuka na po. Puro pag-aaksaya na lang ng pera. Wala pong naging tunay na matapang. Ang tunay pong tumayo at nanindigan sa laban, kundi ang pogi ng bayan, si Sir Trillanes. Totoo yan. Tunay pong matapang, hindi duwag at di po umaatras sa laban. Kaya sa iyo, Sir Rox, Sir Trillanes, pagpupugay at saludo po para sa inyo.
Para po sa akin, ikaw po ang dapat sinasaluduhan at pinapalakpakan. Totoo yan, pre. Mabuhay ka, sir. Naway gabayan ka palagi ng ating mahal na Panginoon sa tuwid at tama mong paninindigan para po sa pagmamahal sa ating bayan. Isa ka pong tunay na bayani. Totoo yan, Prince Shervin, ha? Sumagot si Federico Mandaco, tama ka, Shervin. Yung Paduano na wala ang tapang, si Acop at ganun din. Si Dan Fernandez, si Barbers na wala ang tikas. Ang pinagbubunutan nila ng bagsik nila yung babaeng congressman na Cardema, pati asawa niya. Yun ang nakatikim ng warning nila. Buti pa yung Congressman Suarez, laging 1-minute suspension pag umaariba ang ngaw-ngaw ni Digong. Totoo, di ba? Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Hello Manong Roque, meron palang party list na Duterte Youth. Ano kaya ang kinakatawan ng party list na yan? Kabataang nasa laylayan sa Davao? Wala akong narinig na ganyan noon. Mukhang pinatayo lang yan nung rehimen ni Digong, pero hindi talaga sa lahat ng kabataan, kundi sila lang. Or baka para kay Digong at Kibulok yan noon. Kasi kilala sila, hindi para sa youth, kundi sila ang para youth. Pabasa nyo sa mga Ilocano yan. Michelle Edwin, shout out my friend, ha. Sabi niya, Alberto Olero, Karoke, ang apo nyo, pogi, kamukha ni Lolong Guapo, Karoke. Ang apo nyo, kamukha ng apo namin sa tuhod na sa Ngarag, Kabagan, Isabela nakatira. Oh. Edmundo Cheng, shout out my friend, ha. Pare, kilala ko si Sendong Cristo. May edad siya sa akin ng konti. Oh? Pati mga kapatid niya ay mga barkada ko. Halos kapitbahay ko sila. May tattoo siya na Cristo sa likod. Lahat ng miyembro ay may tattoo Cristo. Nakatira siya sa M Natividad, malapit sa Cavite Street. Ang palengke ng istambayan niya sa Cavite at karapatan at napasok sa gobyerno sa Nauasa at barkada niya si Enteng Tenga nagago rin, kapatid sina Edgar, si Ukay, at alam ko patay na siya. Magkabilang kali lang kami. Ingat pre. Alam mo yan, no? Yung Sendong Cristo na yan, kabarkada ng tatay ko yan. Kaya kilala ko yan. Nakakasama namin sa swimming yan. Ang liit na tao, hindi naman siya malaki. Hindi naman siya. Pero ang mga tauhan yan, Edmundo Cheng, ang lalaking tao. Pero pag inutusan ni Sendong, parang mga aso lang na sumusunod. Ganong katindihan. Oo, iba yan. Pero hindi yan pumapatol sa ayaw ni Sendong, ayon sa aking ama, na may sisiga-siga doon sa lugar niya. Oo, siya lang siga, ganon. Alam mo ba kung saan takot si Sendong? Friend, sa kagat ng aso. Pumunta sa bahay namin yung piyesta, Kaya po, Mang Mar, sabi niya. Nirespeto tatay kaya kasi, yung Sendong na yan, napasok sa General Foreman tatay ko Naging tauhan niya yan, pero hindi niya mapasok. Ghost employee yan. Tumasweldo yan sa gobyerno. Dahil nakalista nakaano sa ano. Ganun ang yan. Maganda pinagsamahan ng tatay ko sa yan. Yung Sendong Cristo na yan. Oo. Pero labas-masok sa munti yan. Oo. Alam mo yan, Edmond? Ganun yan. Oo. Takot sa ano? Sabi ng tatay ko, kagat lang. Mamar, di bali, hindi ako takot sa saksak, pero sa rabies, takot ako. Ganun siya. Mabait, oo. Apolinar Tolentino, shout out Walang wido talaga. Imagine, naging congresswoman, Tagalog na lang yung manifestation mo na binabasa mo pa. Lakas ng loob mo, meron ito, pero walang alam. Sabi nga ni Kong Acop, ignorant. Totoo, di ba? Reynaldo Gonzalez, shout out. Basta nadikit kay Duterte, mga wala sa hulog. Totoo, di ba?
Anita Japon, shout out ha. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife and family. Sa aming mga taga-subaybay mo po, ingat po kayo sa susunod na bagyo po. Stay safe and God bless. God bless, Anita. Edelberto Garcia Jr., shout out. Yan, isa yan sa pinakakain ng pera ni Duterte. Kaya pati tae ni Duterte, kinakain yan. Iyot Duterte party list. Edelberto ka naman. Ha? Edmundo Cheng ulit, oh. Si Zeroing Cobra ng BNG, katabing bahay lang ni Sendong, number 1 ng bahala na gang, at katabing bahay din nila si Waway na mad killer. Lugar namin maraming sumikat at boy porkuna na si Boy Golden, taga rito rin sa amin sa kalyeng Felix Huertas at Bulacan Street. Standby siya sa Golden Star Restaurant sa Avenida Rizal at Blooming Street. Oh, marami kang kilala rin tigasin, ha? Tatay ko mahilig magbabarkada sa mga ganyan, hindi naman siya matama. Ewan ko. Anita Japon, shout out, ha. Ang congresswoman na yan, ayon kay Kong Akop, ay baguhan pa lang po siya, kaya ignorante ang mga pinagsasabi, kundi pati tayo mas mababa ang utak natin sa kanya. Ulul, di ba? Anita ulit, oh, isang tabogo yung babae na yan. Manalita, bastos, walang puso, ibasura yan. Babae na yan. Puwet. Jerry De La Rosa, shout out. Magandang hapon, Sir. Team Replay po. Oh. Jack Roman Santo, isang mangmang na kongresista na pinalalaman ng sambayan ng Pilipino. Nag-iisang oras tayo, pre. Librado Ludovico. Scripted yan, Bunening, magkano ba ang tara mo? Lukoyin mo, lelang mo. Totoo, ha? Sira ulo ko. Ha? Jack Roman Santa ulit, oh. Hindi matanggap ni Duterte ang sinasabi nilang komunista ang mga iniimbestiga sa kanya. Kaya nga, hindi naman komunista yung nag-iimbestiga sa kanya, siya sabi lang niya, eh. Siya komunista, actually, di ba? Oh, whiskey. Siya pupunta na sa muntok, eh. Di ba? Nakaganon pa siya, oh. Mabuhay MPA, oh, di ba? Whiskey, shout out. Umabot na din na yung pulis ay kung sino-sino na lang pinagpapatay para may reward. Totoo. Anita Japon ulit, oh. Ang super gwapo ng labing apo nyo, nilabing wife mo po, maamo ang muka, naway hanggang sa paglaki. I love it. Sana nga. Anita ulit, sabi nga ni Digong nyo sa Caloocan, pupuntahan niya para siraan si former Senator Trillanes the Fourth, para wala daw bumoto at matalo. Yun ang magandang gawin ni Digong, pumunta siya sa Caloocan at siraan niya si Trillanes. Tsak na panalo. Oo, baka manalo. Makakatulong ang malaki kay Trillanes, Digong. Doon, siraan mo si Trillanes sa Caloocan. Oo. Tsak na mananalo si Trillanes. Ha? Ito. Anita ulit, good night po, Sir Roque, and to your loving wife, lalo na sa gwapito mo po na apo. At sa aming lahat na sumusubaybay, good night, have peaceful night. Sleep well po tayo, stay safe, keep healthy, and God bless po tayong lahat palagi. God bless, Anita. Rudelia Alpilor, shout out, ha. Hello po, Sir Rox. Kaya mo't yung buwisit na babae, kaya bakit pinagsalitaan nila yung sipain ka ba? Kasira ang araw, baliw ka. Pela po, shout out. Produkto ng Smart Magic yan, kaya walang utak. Nonsense ang mga sinasabi, halatang sip-sip sa pamilya Duterte. Kasi alam niya, andun yung mga amang salot. Totoo yan, Pelabot, ha. Jack Roman Santa ulit, oh. Duterte to Paduano, unggoy. Paduano to Duterte, duwag. Paduano to Duterte, poging unggoy. Ikaw, pangit na duwag. Johnny Bigud, shout out, ha. Gandang gabi ka, Roque. Napunta ko na lang dito sa hearing, itong si Barbers at ibang miyembro ng Quadcom Committee ay pinababayaan lang na magsalita si Digong. Sinasabihan pa ni Barbers yung ibang resource person na bawal ang
taunting or taunting o pang-insulto. Pero si Digong, ang daming beses na pang-insulto, pero pinababayaan lang nila. Totoo yan, Johnny Bigod. Sabi nga sa'yo, lamang lang ng isang paligo yata yan eh. Sa Senado. Natividad. Galimet, welcome to the club. Bastos talaga yan si Digong pag pinatigil. Totoo. Berhilio Tayabyab, welcome to the club. Yun din ang napansin ko, hindi nga nagmura pero ang dami nilang aksyon na dapat ay subject for contempt. Totoo, narong sabad na sabad siya o magsalita ng hindi ay recognize, sasagutin ng tanong ng mga speaker. Di ba ayaw ng Quadcom ng ganong asal ng resource person? O yun nga. At ang matindi, binantaan ang isang speaker na nagtatanong bakit parang sinadyang maging bingi ang lahat ng wala namang pumalag. Ginawa niya parang nanganganino at nangangayupapa pa kay Digong nyo ang magiting na Quadcom. Patay tayo ng Berhilio, sang-ayon ako sa'yo. Kala mo, sang-ayon ako sa'yo, friend. Jerry Jaser ulit, oh. Yung mga nagnanakaw na mga politiko at malulupit, sila ang hinihikayat sa mga tao para mamundok dahil nagagamit sila. Nakaw dito, nakaw doon ang mga leader natin. Nagagalit ang taong bayan sa kanila. Kaya namumundok. Totoo. Ramon Valencia, oh. Wala na yatang NPA. Nasa loob ng palasyo ni Kibulog. Totoo, nandun o. Yung mga tinitraining ni Kibulog, mga angel of death, sila yun eh. No. Tsaka hindi natin alam, baka yung mga bodyguard nito si Sara Duterte na 400, baka isa pa rin yan. No? Wala, malay mo ba yan? Ayaw ni Sara na nahahaluan ng ibang lugar yan eh. Yung mga bodyguard niya, diba binawasan, tapos pinapalitan, ayaw. Sabi ni Bato, huwag nyo, ibalik ninyo yung mga dating mga taga-Davao kasi handang ilaban ng patayan si Sara, di ba? Oh, gusto nila talagang puro mga Davao, talagang sindikato eh, no? Talagang yung tama si Trillanes. Oo, napanamunuan tayo ng Davao Mafia. Totoo. Ito, papalitan lang yung mga bodyguard ni Sara, ha? Papalitan ng taga-ibang lugar. Ayaw pumayag. Gusto puro taga-Davao ang bodyguard niya. Putik yan. Oh. His Excellency. Ano ba? Bonito Rubilo, shout out. Brother Roque, walang alam sa batas. Dapat mag-seminar. Out of order ang manifestation. Wala sa agenda ang pinagsasabi. Dapat mag-file siya ng resolution para imbestigahan din si Bato de la Rosa. Nag-iimbestiga na dyan is sinasabi niya. Totoo. Chupista Bunao, shout out ha. Good evening kuya. Sa pong sa buhay ng ka-warriors. Kuya, konti na para si Kakamping na mahilig magmura. Puro mura ang inaabot niya sa'yo. Hoy, iha. Ang nanay mo ba ay si Badoy? Grabe ka. Sunod ka ng sunod sa amo na di mo alam, nahuhulog ka na sa kumunoy. Sana pinag-isipan mo ng mabuti bago ka nagsalita dyan. Nasermonan ka tuloy. Totoo yan, Chupista, tatanga-tanga. Chupista ulit, oh. Kuya, sabi ni former Senator Trillanes, gumagawa lang po siya ng gulo para di siya makapirma sa waiver. Totoo. Yun talaga eh. Federico Mandaco. Basta kayang bulihin ni Digong ang kausap niya, talagang lalong lalabas ang kabasusan at kahambugan niya. Tignan mo yung ginawa na sa tatlong makabayan block. Ininsulto niya, umuwi na lang daw at magtanim ng kung ano. Feeling niya, hindi niya kalibel mga ito at binubungangaan lang siya. Pero kay Trillanes, sumabog ang kahambugan niya. Daming bodyguard. Kaya meron siya. Sana nga ibinato na yung microphone para ikinulong siya, di ba? O. Hindi niya babato yun, forma lang yun. Totoo, ha? Puro kayabangan lang talaga, wala yan. No?
David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox, sa mga Rocky Warriors. Yang congressman po ng Duterte Youth Party List ay kapatid ni Cardema na nandun din sa likod niya, kasama niya si Badoy at Morales. Mukhang malaking pondo pa din ang ibinabagsak ng mga Duterte dyan sa party list na yan, kaya namamayagpag nung nakaraang Senate hearing. Hindi naman po natin pwedeng isisi sa mga chairperson ang Quadcom ang pangyayari dahil hindi naman nila alam kung ano ang sasabihin ni Kong Cardema na didisit party list. Mabuti na lamang po at kinastigo ni Kong Akop at Barbers upang ipamukha sa kanya na wala siyang alam sa mga rules sa Kongreso. Totoo yan, David, no? Federico Mandaco. Kaya naman pala umangal sa gastos sa pag-attend sa hearing si Dinggong ay mahigit sang dosena yung alalay niya. Isipin mo na nga naman, yung lalakas kumain yan, yung pangpasahod niya sa mga yan, hindi naman arawan ang bayad dyan. Dagdag pa yung mga mag-asawang Cardema na nagtatanggol sa kanya. Siyempre baka may abot din ng sobre yan. Kaya talagang magastos yan. Magastos nga, pero barya lang sa kanya, kunwari wala daw pera. Totoo, di ba? Antonio Potente, shout out Tanga yan, gagang yan. Hoy, tanga. Tumigil ka. Tumigil ng kahayop ka na kadadaldal mo dahil nahalata ka lang na katangahan mo. PI ka. Mainit ang ulo ni Antonio Potente. Earl E. Cruiser, welcome to the club. If you are not invited as a resource person, why are these people allowed in the hearing? You hear clapping. Are they invited resource speaker? If not, why are they allowed inside the committee hearing? Yan ang tanong. Diba? VIP, kaya dyan si Digong, diba? David ulit, David Allen Mendoza. Karok, super tanga talaga yung babae na yan. Congressman pa naman at may itsura pa. Sayang, sana pinag-isipan, inunawa muna yung mabuting script niya. Sa bagay, baka nga elementary lang inabot niya. Totoo yan, David, Pinoy C. Salt Bay. Welcome to the club. Antayin na lang ang ICC para magkaalaman na. Yun talaga aantayin na lang natin, friend. Rosalina, welcome to the club. Ipinagtanggol na salok peste at traidor na youth Dutae congresswoman na yan para ilihis ang issue ng investigasyon kay Dutae, yung manifestation para harangin ang investigasyon ng Quadcom. Bobo, tanga, bulag, bulagan. Yung babae na yan, totoo yan, Rosalina. Johnny Motler, welcome to the club, Yan ang congresswoman na tanga talaga. Kaya yung naging congresswoman dahil kay Dutae. Nagbasa ng script na akala niya sila lang ang makabayan. Hello, kami man, mga ordinaryong tao, ay ayaw sa mga kaguluhan na bansa. Ang Panginoon mo, ang masamang tao, protektor ng drug lord at mga NPA. Wangbu rin, kagaya ng Panginoon niyang si Digong niya. Totoo yan, Johnny. Pinoy si Salt Bay ulit, Interpol is coming soon. Sana nga, Pinoy si Salt Bay. Cynthia Pearl, welcome to the club. Rosalina ulit, Ang sinusuporta ng mga Dutae ay yung mga negosyo nilang droga at illegal at hindi mga milyong-milyong Pilipino. Totoo. Rosalina ulit. Ang issue sa EJK ay war on drugs ni Dutae at hindi ang NPA at CPP, NDF. Mga Dutae mismo ang kasabwat ng mga NPA, CCP, NDF. Maraming alam si Rosalina tungkol kay Duterte, pero niniwala ako sa dyan. Rosalina ulit, yan si Cardema ng Duterte Youth ay wala pang nagawa sa bansa. Minaliit ang kakayanan ng mga congressman ng Quadcom ng traidor na Duterte Youth. Totoo. Raul Lim, welcome to the club. Walang modo, utak nasa talampakan. Merlinda Estrella, welcome to the club. Si Cardema
Pakawala po ni BP Sara yan. Nakita naman natin pati asawa niya kasama pati sa pinagalitan. Kasi nga may bayaran ni Sara yan, kaya pati si Badoy at Morales andun nagpapalakpakan pa talaga, mga bastos talaga, alagad ng halimaw. Totoo yan, Merlinda Estrella. Merlinda ulit si Trillanes sa Dilima lang talaga ang nakita ng netizen sa Congress. Talbog ang Quadcom. Patay tayo dyan. Edmundo Molino, welcome to the club. Marie Cardema, a well-paid bayaran of the Dutertes. A stupid girl who knows nothing about the severe wrongdoing of the father of daughter. Stupid. Marie Cardema, a plain bobo. David Alin Mendoza ulit Pahabol po, Karox. Napanood ko po si Romel Orculio. At ang topic niya po ay yung pagdalo nito tayo sa Quadcom hearing. Pinaliguan na naman po ng mura si Digong at siya daw po ang sasampal kay Digong. Pinakikita pa ni Romel kung gaano kalapad ang kamay niya. Totoo, panood rin pala. Totoo talaga ako dyan. Oo. Danilo Cosatino, shout out ha. Sobrang sip-sip ang magkapatid na yan sa mga pamilya Duterte. Lalo na mga kapatid nila, sobrang yabang. Dating congressman na iyot party list tinanggal kasi overage na ang babaeng yan at pamalit. Kaya yung babaeng yan ang pumalit sa kapatid niya na walang alam sa batas. Mga tanga sa Congress ng iyot Duterte party list. Patay tayo dyan. Elizabeth Scare, shout out Good evening, Sir Rox. Grabe sip-sip yung babae na yan para ipagtanggol ang kanyang amo. Ano yan? Naging congresswoman para sa mga Duterte at di para sa bayan. Marami yan. Marami yan. Kagaya si Bato, si Bongo, si Kimo. Puro yan, senador yan ni Duterte, hindi para sa bayan. Isama na natin si Grace po. Tsaka yung mga dyan, nakasingit kayo sa ewan ko. Napakabobo ng babae na yan. Galing atang mental yan. Nakawala. Buti na lang hindi pumayag ang mga matitinong congressman sa mga pinagsasabi mo. Layas dyan. Ang sarap mong sipain. Magkano binayad sa'yo? Parang gago lang no? Elizabeth Iscari ulit Saludo ako sa matapang na congressman na di natakot kay Digong at taob ang mga senador dito. Laking sampal yan sa mga senador. Di ba? Natividad Galmet ulit Tama po kayo. Kung di dahil sa dalawa, napasigaw yung mga victim sa drugs. 3JC ulit puro Digong minions ang nasa Senado. Si Senador Risa lang ang hindi. Buti nga kahit nag-iisa lang si Risa, napaamin pa rin niya si Digong. Kudos kay Senador Risa. Totoo yan, friend 3J Shop ka. Ted, shout out Ted. Tama ka na, Cardema. Sabi nga ni Barber, sa susunod mong gawin yan, baka ikaw ang magsisi, tanga ka. Kakahiya ka tulad ng amo mo. Kalat sa buong Pilipinas ang katangahan. Kababayan ka pa naman ni Rizal. Siguro, ang mga Cardema lang ang tanga sa Calamba, Laguna. Kakahiya. Lucille, welcome to the club. Lucille KY9MP. Watching po, Karok, sa Zurich, Switzerland. Thank you sa video at pagpapalaganap ng katotohanan at mga serbisyo ninyo sa Pilipinas. Filipino people, God loves you so much and your family. God bless, Lucille. Ted ulit Pogi nga, Karok, sa apo mo. Basbasan nawa siya ng ating Panginoong Diyos ng kabanalan, kaligtasan at magandang kapalaran. Amen. Salamat, Ted. Pero makulit.
Ted ulit, naibalik pala ng Senado ang budget ni Pusit na tinapyas ng Kongreso at may dagdag pa. Wala talaga tayong mapapala habang nandyan ang mga kabuhaya ni Pusit sa Senado. Siguro sa impeachment ng walang hiyang ito, walang pagkakaiba sa Senado, pihado, absuelto. Kaya kung madadagdagan pa ang mga buhaya niya sa Senado ngayong eleksyon at kung hindi gawa ng paraan ni BBM, magkakaroon tayo ng presidenteng tanga at magnanakaw pa. Sabi ni Atty. Enzo, may paraan daw dapat busalan ng pera ang mga bunganga ng mga buhayang senador para sa kanilang pondo para bumoto, ma-impeach si Pusit. Yung ano yan eh. Kaya nga, palagay ko yan, Ted eh. Salubong sila sa akin. No? Dagdag natin yung pondo. Sabihin natin, 600 milyon. Ilan tayong sip-sip dyan? Sisip-sip dyan. Bigyan lang tayo ng 15 milyones niya. Ganda ng Pasko natin, di ba? Putang. Mabait magbigay na sobre yan. Putang. Kakapal ng mukha. Armando Permil, welcome to the club. Marie Cardema, tigapagtanggol ng murderer EJK at mga baliw. Hoy, bobo, tanga, baliw. Youth Pack List. Layas. Youth Pack List. Layas. Anthony Torres, shout out ha. Sumobra sa kaka-idol kay mga Duterte. Show her ignorant. Sabi nga ni Kong Akop, totoo. Teresa Marie, shout out ha. Jasen Duterte, ICC, di ba? Alex Macalino, welcome to the club. Wala po sa sarili, not educated, scripted, mali pa ang pagbasa. Totoo yan. Erlinda, shoutout. Cardema, walang alam sa paligid niya. Lason na sila sa bayan. Totoo. Minerva Yuson, welcome to the club. Pinaghandaan talaga. Totoo. Danny Ilaya, welcome to the club. Salitang kanto, kung mag-pronounce ng words, parang hindi nag-aral. Okay. Pero ano naman siya, youth party list siya ni Duterte. Frank Gaspar, welcome to the club. Kawawang bata, nauto at nabudol na rin ni Digonggong. Totoo. Benjamin Padilla, welcome to the club. Si Kibuloy, maraming ni-rape. Nasaan ka, adik pa sa droga, adik pa sa mga batang babae. Totoo. Lorna Bele, shout out. Napag-utusan na siguro yung Marcardema na yan, nabasahin yung script na binabasa niya kasi walang feeling. Pagbabasa niya, walang feeling ang pagbabasa niya. Totoo. Parang ano lang, parang tanga lang. Minerva Mendoza, welcome to the club. Parang grade 1 magbasa. Totoo. Evangeline De Leon, welcome to the club. Anong mga Pilipino pinagsasabi mo? Ob-ob. Huwag mong idamay ang lahat. Di ko binoto ang Digonggong na yan. Si Miriam Defensor ang binoto ko. Kahit alam kong terminal ill na siya noon bobo. Evangeline ito. Utal-utal kahit may binabasa na. Maganda si Evangeline ha. Profile mo ha. Irene Cortelnac, shout out ha. Tay si Digong, hanggang ambalang yan. Pag pinatulan ni Dilima, baka isang tulak lang, matumba na. What more kapag si Trillanes pa pumatol sa kanya. Kaya nang niningisihan lang siya ni Trillanes eh. Eto naman si Cardema, pabibo, kaya lang, sablay na sampal pat. Kaya lang, sablay na, sampal pa siya tuloy ng nakakainsultong mga salita. No, nasampal pa siya, di ba? Lagi na lang adik at nanggagahasa at pumapatay samantalang amo nila libo ang pinatay. Totoo. Tsaka yung namo niya kasama ni Kibulog yata, di ba? Sinasabi na nakikishare sa night duty. Ayun yun. Irene Cortel ito. Tay, basta may sobre galing kay Duterte, kayang isanla ng mga katulad ni Cardema ang dignidad nila. Totoo yan, Irene ka ha. Romeo Rivera, shout out. Welcome to the club, Romeo. Bakit durugista lang ang binabanggit mo? Bakit wala kang binabanggit na drug lord? Ano ka? Ano ba mataas
Adik o drug lord? Walang durugista o adik pag walang drug lord. Kanino ba galing ang shabu? Di ba sa drug lord? Tangang babae, bobo pa. Totoo yan. Napakatanga eh. Hindi nga alam yung pinabasa yung gago. Ay, nako. Dan Bartolo, welcome to the club. Demonyigong Pantilis. Ineng, magpa-brief ka muna sa expert bago ka mag-speech para hindi ka mapahiya. Amo mo na nga iniimbestigahan ng EJK tapos puri mo pa. Tangadan, di ba? Erica Nicole, welcome to the club ha. Walang kalatoy-latoy yung mga pagsasabi ng babaeng ito. Pati mga kasama nito. Mga bastos. Pinuno nila si Digong, di ba? Bastos. O, di bastos din sila. Ganun lang. Tell me who your friends are. I'll tell you who you are. Same feather is the same bird. Tangin niya. Erica Nicole ulit. Manang-mana ito sa Duterte ng mga sinungaling. Totoo yan. Guido Merds, welcome to the club. Basta, alay ni Tandang Tae, mga sanggano, yan ang criminal mind. Gaya ng utak. Criminal psychosis, double personality. Di ba? Sharon, welcome to the club. Walang alam at laman ng ulo ng babaeng yan. Mahiya ka naman, Ning. Kongresista ka pa naman. Dapat sa'yo, party list, hindi sa manalo. Next election, sobrang tanga. Out of topic pa. Totoo yan, Sharon. Bobo nga ang puta. Joey Ibe, welcome to the club. Pagdidishet, sira ulo. Totoo yan. Raymond Mesias, welcome to the club. Good AM sir, bayaran po yan. Kilala po yan ni Panot na dating spokesperson ni President BBM. Rolly Atila, welcome to the club ha. Kakandidato ka pa naman dito sa Calamba City bilang konsyal. Ampaw naman pala ang laman ng ulo mo. Huwag niyo iboboto, friend. At tanga-tanga. Mapwede yan sa club. Na? Ay, isang oras na tayo mga boss. Oh. Sunny Florendo, welcome to the club. Kala mo magaling ka, Ining. Kala lang niya yun. Para si Digong, kala niya matalino siya. No? Kala niya lahat ka. Kaya na, talaga na puta na. Sinaita Kamba, welcome to the club. Yun nga, puro kriminal sinasabi. Dapat tinanong niyan kung sino ba talaga ang kriminal. Kaya nga bobo eh. Rodrigo Malik Dem, welcome to the club. Salot din sa lipunan ng congresswoman lahat yan. Walang utak yan. Nabayaran ni Inday Pusit at Digonggong yan. Sira ulo yan. Script ni Pusit. Script ni Pusit tong binabasa niya. Malamang ha. Chris Spicier. Welcome to the club. Ha? Aso yan ng mga dutae. Hindi nga marunong magbasa. Walang sustansya ang sinasabi niya. Dapat magising na ang mga Pilipino. Hindi dapat binoboto ang ganitong party list. Totoo. 3J show po. Alam mo, Sir Rox, ang daming nagsasabing mas maigi ang Quadcom kaysa Senado. Pero actually, masaludo ako sa Senado sa ginawang pagdinig kay Digong. You know why? Sa Senado, lahat kakampi ni Digong. Kaya nakapagmura siya. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin. Di siya pinipigilan ni Coco Pimentel. Sa Quadcom, meron mga kakamping si Diggs. Kontrolado ni Barbers ang hearing. Di nagpatinag ang mga congressmen. Di siya nakapagmura. Pero mas saludo ako sa hearing ng Senado dahil against all odds si Risa. Pero siya pa rin ang nangibabaw. You know what I mean, Sir Rox? Sinabi mo pa. Ads Channel, welcome to the club. Siya ang representative ng Duterte Iyot Foundation. Laging hindi umaaten. Sayang pasahod. Totoo yan, Ads. Emo Castro, welcome to the club. Sir, totoo kulang ang utak. Sir, totoo, kulang sa utak yung mabuti. Nasupalpal ni Kong Akop at Kong Ace Barbers. Sir, scripted yung binabasa niya. Bobo ang amo. Kaya bobo din siya. Totoo.
Ang problema sa amo nitong gago na to, tanga na nga, bastos na nga, walang yapa, tatali-talinuhan pa, sa totoo lang, putres yan. Pililia Aguilar, welcome to the club. Magkano ang laman na sobrang ibinigay di Duterte? Kahit tanga ka, makakakain ng masarap ang family sa katangahan mo. Mag-attend ka ng hearing araw-araw para magkalaman ng utak. Nagtagal ang dami kong kakulab. O, kung makikipag-collab ako sa mga kapwa-vlogger, hindi ko kayo maaasikaso. Mga nagsusubscribe, yung mga nagbibigay ko ng comment. O, di kayo na lang kakulab ko, di ba? Okay ba yun? Emo Castro, sabi niya, alam mo sir, during the PEM era, malapit na madurog ang mga NPA. Pero pagdating ng Aquino administration, ay naku, dumami sila hanggang sa ngayon. Pwede rin. Brando Biray, welcome to the club. PI nyong pamilya, Cardema. Bain or ni Brando. Mike Martinez, welcome to the club. Another misguided soul. Typical DDS supporters. Kawawa naman. This is what fanatics looks like. Totoo yan, Mike. Cecilia de Galicia. Welcome to the club. She's a pathological liar. She's a pathological ignorant liar. Totoo yan, Cecilia. Kapangalan ni Mrs. ko, Cecilia din siya eh. Reynaldo Lavares, welcome to the club. Binabayaran niya ng mga Duterte, yan ang hanap buhay nila. For sale at the right price. Maiksi ang isip, ibang lahing Pilipino. Totoo. Lahing ano to mga hayop na to eh. Makapili. Arlene Tobias, welcome to the club. Matagal po ang ICC. Matagal po ang ICC po na yan. Hope dito sila ng kaso kahit civil lang muna. Hindi, malapit na Arlene. Malapit na. It's just around the corner. At planchado na. Pagdating ng warrant of arrest, pupulutin na lang si Digong kung kaya ng kapulisan natin. Pero malamang kaya. Si Kibulog nga, hindi nakaporma, di ba? Kasi may warrant of arrest. Talagang alam niya bilang isang prosecutor na dapat siya sumurrender. Or other way around, magbigti na lang siya. Sinabi naman niya, di ba? Ricardo Asido, welcome to the club. Di niya alam ang mga sinasabi niya. Sumisip-sip sa tatay niya. Wala na sarili, lutang. Yun nga, parang lutang, no? Eugenio Manaloto, welcome to the club. Kalabas ata sa mental yan. Kaya walang alam sa Pilipino na pinagpapatay ng boss niya. Kaya nakatakas yata hayop nito eh. Benjamin Lumod, welcome to the club ha. Akala siguro may naniniwala sa kanya. Parang walang pinag-aralan. Sayang ibinoto pa yan. Totoo. Marlon Caranza, welcome to the club ha. Senado Satellite Office ng OBP at Duterte family. Rohal Jugno, welcome to the club. Kaya hindi niya alam ang rules ng Kongreso, laging absent. Hindi po yan para sa bayan, para sa mga Duterte yan. Totoo. Reynaldo Mi Espinosa. May sira din ang ulo niya. Duterte party list. O, di ba? Precious Bowers, welcome to the club. Halos dumila na sa behind ng mga Duterte. Totoo. Noel Eugenio, welcome to the club. Kumbaga sa concert, meron front act. Pero ito po, si Cardema, ay middle act. Totoo. Noel ulit Basta naging presidente ka o vice-presidente ka, syempre, most voted ka, di ba? Itong si Cardema, basta ka na lang magdadadaldal sa Quadcom, halos mga veteranong mga public servant yan. Para nga si Digong din, akala niya matalino siya. Akala niya lang. Bert Maranan, welcome to the club. Si Digong nyo, sanay mang-uto, kaya pati mga senador
At isang congressman, napapaluhod niya. Totoo. Parang mga aso lang eh, no? O, Sinta, may perang itinisabi si Digong, yung Duterte. Ganun. Parang mga timawa ang putang niya. Bartolo Angeles, welcome to the club. Iyot representative ng mga Duterte yan. Totoo. Amparo Estrada, welcome to the club. Hello po, new subscriber po. Very sip-sip po. Talo na yan. Sure sa election. Chris Denel, welcome to the club. Dutai Youth Party List. Nire-represent nila pamilyang Duterte lang. Front lang yung mga kabataan. Swapang sa pagmamahal sa bayan ang mga DDS. Totoo. Ano to? Florita Evangelista, welcome to the club. Pareho ka na script si Sara. Iisa siguro ang scriptwriter nila. Pwede, Florita. Bartolo Angeles, welcome to the club. Magtigil kayo. Mga iyot representative ng Duterte, hindi para sa mga mamayang Pilipino. Galit si Bartolo. Willie Yuyaw, welcome to the club. Marites yang Marie Cardema na may tae na Marites yang ang Marie Cardema, may tae sa utak yan tulad ng amo niyang buwang. Cal Ambeno, welcome to the club. Hindi si Marie Cardema yan, si Trixie yan, kapatid ng asawa ni Ronald Cardema. Si Marie Cardema kakandidato ng konsyal sa Calamba, Laguna, at si Ronald Cardema naman ay kakandidato ng Bukal ng Calamba, Laguna, at siyang nagsasalita na si Trixie yan. Hindi Cardema yan. Ang binabasa niyan ay ang gumawa si Ronald Cardema. Dala ni Ronald Cardema yung babae na yan. Ganun ba yun? Ang gumawa niyan ay si Ronald Cardema yung binabasa niya. Bakit? Alam ko kasi, kilala ko ang pamilya ni Cardema, taga Calamba yan. Kurap din yan kung makakapunta kayo sa Calamba. Wala kayong makikitang bawat poste ng Meralco kundi ang tarpaulin ni na Marie Cardema at Ronald Cardema. Ganun. Patrick Gome, welcome to the club. Binigyan niya ng maraming sobre before pumunta dyan. Isang oras na tayo mahigit, mga friend. Marco Peña, welcome to the club. Akala ko high school student na pinag-recite. Rino Concepcion, welcome to the club. Ang akala, makakaisa siya kay Kong Akop. Ayun, tinawag na ignorante, nakakahiya sa dami ng tao sa loob sa lahat ng tao sa loob, sinabihan kang ignorante. Makapal ang mukha niya, hindi na mahihiya yan. Amo niya, walang hiya di ba? Bastos pa Calambeno ulit Hipag ni Ronald Cardema yan, hindi si... basa ko na to. Friend yun, Jun Lago, Nakilala ko din po sa Baguio noon. Nakilala din po ang Baguio noon sa EJK. Kagagawan po ni Bungo Ortega. Lolo po siguro ito ni Kong Ortega ng La Union. At ang hindi alam ng karamihan, uncle siya ni Bungo ni BBM. LB Principe, welcome to the club Isa pang tanga yan. Kaya ang Pilipinas walang pag-asa dahil sa mga ganyang klaseng tao na ganyan ang walang pag-iisip. Paano naging kongresista yan? Tanga din ang mga voters niyan. Dapat yan hindi pinapasok sa building. Pa-impress gaga naman. So dumb. Hey lady, you are so annoying. Ikaw ang dapat mahiya sa mga pinagsasabi mo. Nonsense. Totoo yan. Kung naman LB nagtaka ka pa paano nanalo kongresista yan? Si Kimo nga. Kailan si Kimo? Si Robin, paano naging senador number 1 yun? Kung di ba naman sa dami ng tangang botante. Lito Marcaida, welcome to the club.
Isa sa mga tangang naging kongresista. Totoo. Herman Gemma Ibora, welcome to the club. Halatang bayad, mukhang pera. November, welcome to the club. Kinded, welcome to the club. Meron din topak itong Maricardema, sabi niya. Marvins, welcome to the club. Young Goons yan. Hindi qualify sa mga Young Guns. Totoo. Young Goons pwede. Roberto Cabe, welcome to the club. Digong, nasukol, galit sa bank accounts na hawak ni Trillanes sa hearing Quadcom. Ang pikon, talo sa katotohanan. Totoo. Nida Alejo, welcome to the club. Yan si Cardema, makapalang muka. Manda ka, susunod na hearing, Cardema, diyan ka na gigisahin. Totoo yan. Gerald Auguis, welcome to the club. New subscriber po, sabi niya. Sunny Gomez, shout out. Hello, what can you expect from a mature politician from a Congress? May naitulong o nagawa mabuti ba ito para sa bansa, ang party list na ito? Iyot party list. Aba, kung wala pa, better to shut out your mouth, hindi yung pakitang gilas pa. Patang gilas at puro pagyayabang kayo. Porque andyan ang amo ninyo sa katutang ang kasong kriminal. Pera lang ba ang mahalaga sa inyo? Yun lang mahalaga sa kanila, Sani. Katukayo. Papairalin nyo naman ang pagiging disente nyo. Disente. Yung amo nga nila, walang niya kaya hindi nila alam yung disente. Hindi yung puro politika ang mga naturingang mga nakapag-aral pa naman yata ang mga ito pero hindi ginamit sa tama dahil mga walang modo sa estado ng Kongreso. Masasabi mo talagang walang good moral at hindi alam ang ibig sabihin ng right conduct o tamang manners. Mga iyot nga, mga iyot nga kayo, mana sa amo ninyong bastos, o di ba? Bastos nga amo nila, ikaw naman. Carlos Badayos, welcome to the club. Huwag na natin pag-usapan ang tangang ito. Sisigat pa, boba. Hindi pa nahiya, sumalang na beforehand, alam niya sa sarili niya. Certified bobo. Totoo yan, Carlos. Tanga-tanga. Bayad eh. Ang gagawa natin. Ernesto Mayubba, welcome to the club. Private citizen na yan si Digong nyo. Akala niya, siya pa rin ang presidente. Wala na, Digong. Katapusan mo na. Ikukulong ka na, maghihintay na. Kukulong ka na rin, maghihintay ka na lang. Totoo yan, Jose Vivas, welcome to the club, Sir, sa totoo lang, panahon na dapat ang susugan ang batas dito sa party list gaya ng Duterte party list na pansariling kapakanan lang nila ang inaatupag. Sayang ang mga perang kaban ng bayan sa inyong lang nilulustay. Totoo yan. Nabulgar ngayon ang kaignorantehan o katangahan mo sa mga walang kwentang mong pahayag. Totoo yan. Kapal na mukha eh. Christy Gandesa, welcome to the club. Halatang scripted yung binabasa. Out of order ka, Ginang Cardenas. Tagasang ka ba? At ang asawa mo, nakakahiya kayo? Mga tamad pa kayo? Di kay nag-aatin ng mga Quadcom? Di ba? Kabagis, welcome to the club. Ang layo na sila sabi ni Cardema sa issue, pati NPA dinamay pa. Tanga nga ang gagawin sa tanga. Diyos Matay, welcome to the club. Madami pang kakainin bigas yan, sir. Binabasa na nga niya script niya. Ito. Baby Smithen, welcome to the club. Parang tanga. Paano nanalo yan, congresswoman? Namili ng boto. Mga tangang bumoto dyan. Totoo yan, baby.
Sinahon, welcome to the club. Bakit pinayagan niya magsalita? Nangangampanya na, di pa siya kapal ng mukha. Totoo. Marcos Narciso, welcome to the club. Sira ka pala, Cardema eh. Ang pinapatay ni Duterte, 30,000. Mahihirap na Pilipino. Hindi mga drug lord. Nakaibigan ni Duterte, gaga ka. Gaga ka pala eh. Magkano ba binigay sa'yo sa pagbasa mo niyan? Nakakodigo ka na nga. Mali-mali pa. Gaga. Totoo, Marcos, no? Ito. Aurora America, welcome to the club. She idolized the criminal, a congresswoman who couldn't even read correctly. How did she become member of the Congress? Boboristic to the max. Same as her idol. Totoo yan, Aurora. Marcos Tulis Cicero, welcome to the club. Ha? Mga Kibuloy members po yan, mga boss. O-operate dito sa NCR. Ginawang private army without arms ni Digonggong. Yung mga Kibuloy member para sa political agenda nila. Dapat mawala na yung party list na yan kasi self-serving as the name of the party list implies. Sayang sahod niyan sa gobyerno. Totoo yan, Marcos. Coco Melon, welcome to the club. Sip-sip, tae rin yan. Ernie, welcome to the club. Sa tingin ba nila, mananalo mga Duterte kung di nila niligawan ang mga loyalists? Kaya wag silang piling dahil kung nung pa nila sinabi na itatapon nila ang bangkay ni dati Pangulong Marcos, baka hindi sila nakarating kung saan sila ngayon. Tapos igaganti nila patayan at pag nanakaw sa kaban ng bayan. Totoo yan, Erin. Ha? Unggan Baldivino, welcome to the club. Ang forma ng bahay na gagawin dyan, yung kwarto iatras, gagawin tindahan, may 2 bedroom sa itaas, saka sa ibaba. Sino ba yung Theo Homie, welcome to the club. Sino ba yung Cardena? Kakatawa siya at nakakaawa. Bata pa pero nagpapauto. Sayang ang future niya. Uto-uto, hindi alam sinasabi. Script pa more. Totoo yan. Gloria ko Bayashi, welcome to the club. Boses Kiki, mga tuta ni Digonggong silang mag-asawa, nasabon at napagsabihan, pinangaralan. Totoo. Bimbo Salonga, welcome to the club. Maraming politikong ginawang tanga at mangmang ang mga sarili sa sobrang sipsip kay Digongyo at Sara Kim. Totoo. Guido Merz, welcome to the club. Si Cardema, lukarit yan. At uhaw sa payola. Asong bayaran. Yan ang mga drug lords ng criminal minds niyang among walang nagawa sa bansa kundi gulo at kaitin ang bundo ng bayan. Pondo ng bayan. Mga Satoro killer kung normal at may credibility yan ni kung maintindihan. Antero Reforma, welcome to the club. May cum laude din pala mga tanga, diba? Rebecca Villarin, welcome to the club. Representative siya ng Dutai Youth. Justiniano Bayona, welcome to the club. Gun standing. Yan ang tatak ni Kong Cardema na ngayon lang yata dumalaw sa house at tagapuri ng FRD at BP Sara na may bacon pang
may baon pang tagapalakpak. Nangangampanya na ba siya? Ganun nga eh. Di ko na ako mabasa. Iba eh. Rebecca Villarreal, advocacy ng amo ni Cardema, kill, protect drug lords at pogos. Totoo yan. Edwin Uklayan, welcome to the club. Ginawa ni Basti siguro yung script na binabasa ni Cardema. Kabobohan, totoo ha. Sheila Santos, shout out ha. Nawawala sa Rilia, Karox, parang nadaplis ng buwan, bisit. Sheila ulit, oh. Yan ang masarap, nasipain. Putra Lampong ha. Roland Bangkod, welcome to the club ha. Sabi ni Roland, hambog kasi ang mga animal na dutae. Yan ang malaking pagkakamali ng mga dutae, ang kahambugan at kadaldalan nila. Piling nila ang pinakamalakas na angkan sa Pilipinas. Yun ang alam nila eh, pinakamatalino sila eh. Angel, welcome to the club ha. Ikaw ang mahiya, Cardema. Halatang tauhang kanisara at digong. Di ba dapat tauhan ka ng taong bayan? Sana lang wala kang kapamilya na biktima ng DDS at ni Kibs. Nanginginig boses mo sa nervyos, di nasermonan ka ni Kong Barbers at Abante. Saka wag mo kaming idamay. Maraming sinusuka ang mga Duterte, pati asawa mo. Nakakaya, what a disgrace. Totoo. Joseph Castiluk, welcome to the club. Melba Mendoza, welcome to the club. Baka ikaw lang ang bumoto kay Digong at Sara, gaga. Gusto mo pala Vice President na mamamatay tao. Kung sa pamilya mo kaya nangyari yun, ano ang sasabihin mo? Iiyak. Chris Evangelista, shout out. Quadcom, takot din, walang kwenta. ICC na lang. Totoo yan, Chris. Ha? Melba Mendoza ulit. Oh. Turuan ni Sara yan. Di ba? Angelina Nolen, welcome to the club. Mila, welcome to the club. Gaga na. Boba de la Yuca, si Exena. Mila ulit oh. Kung si Digong ang best actor, nagsampa pa ng child actress na hindi pa mabasa ng tamang script na ginawa ni Saramaw. Supalpal si Sema Cardeva. Ping Lacson, Freddy Latupan. Ping Lacson, tinawag ng senador, duwag at walang prinsipyo. Si Ontiveros lang ang sakalam, ha? Oy, mission accomplished mga boss, ha? Freddy Latupan ulit, oh. We voted 24 senators in the Senate, but only one is working. So, in 2095, let's put those that can be expected, not those who are just using us, so they can get rich. Please share. O, diba? Mission accomplished mga boss. Ang dami ho kasing pero hindi ko na ho nabasa yung mga iba, diba? Kung binasa ko lahat, baka abutin ho tayo ng mamayang gabi. Ha? Pero na-greet ko lahat ng mga bagong subscriber, no? Magandang hapon po mga boss. God bless. Hanggang bukas po muli. Oh. Ha, mga friend. Salamat po doon sa mga nagwapuhan sa apo ko. Itulog pa eh. Oh. Dasal na nawa ay matapos na itong
Talo pa ho natin ang na-COVID noong panahon ni Duterte. Totoo. Magandang hapon po. God bless. Dasal.